So hello no, ngayon no, ay ito naman ay tungkol sa Valentine's Day no, kasi bukas Valentine's Day na February 14 no. So mag-ingat po tayo no sa mga ganitong mga klaseng mga celebration. Hindi po natin alam or hindi niyo po alam kung ano ang nasa likod ng celebration na ito. Isang araw lang ito magaganap sa isang taon. Isang beses ito isang magaganap sa isang taon, pero ang kasalanan na nabubuo sa araw na ito sa bawat tao parang apoy talaga na lumamon sa buong building na ilang floor yan. Kasi dito nagaganap ang sexual immorality sa mga kabataan na mga unmarried person, unmarried couple, unmarried relationship. Hindi ito gawa ng Panginoon, gawa ito ng demonyo, the demon of lust. Makalaman po ito, at sinabi ng ating Panginoon na walang tao na namumuhay sa laman na makapagmana sa kanyang kaharian. Iwasan po natin kasi hindi po yan tunay na pag-ibig ang nagaganap dyan sa mga araw na yan. Yung iba nagpipilahan doon sa mga lodging house, unmarried, kasi nga gusto nilang i-celebrate ang ganito. Maraming mga kabataan na dito gumagawa ng mga immoralidad. Ilang months pa lang ganito, buntis. Kung hindi natin papansinin ang mga kalooban ng Panginoon, kautusan ng Diyos, nakasulat dito sa Biblia, at lagi nating susundin kung ano ang ginagawa sa mundong ito, tayo ay makamundo. Kung tayo ay makamundo, hindi tayo makakaiwas sa kaparusahan na naghihintay sa bawat tao after kamatayan. Andito sa kasulatan na patungkol sa pag-ibig naman, kasi yung pag-ibig na yan na ganyan nabubuo, last yan. Ang pag-ibig na nabubuo dito ay sinabi dito sa 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 5, sinabi dito, 4 to 6, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitaga hanggang sa wakas. So, sinabi dito, hindi ito natutuwa sa masama. So, itong mga araw na ito ay masamang araw ito. Sexual immorality and adultery ang hubuo sa mga bagay na ito. Maraming mga kautusan na binibitawan ng ating Panginoon sa tao, na tinatapakan lang ng mga tao sa mga araw na ito. At dahil dito, ang bawat tao nagpipilahan talaga patungo sa kamatayan. So wag mo sanang idagdag ang sarili mo sa mga taong hangal na hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Hindi ako kumukontra sa ganito. Ang nais ko lamang iwasan niyo ang ganitong bagay. Kasi nga, ang nasa likod ng lahat ng ito ay demon of lust. Katulad din yan dito sa Undas celebration or day of Undas. Hindi nyo alam. Celebration kayo sa mga patay. Ganyan din yan. Demon of death, Satan. Gaya din ng mga patutuo ng Santa Claus, Santa, San, yung in, ilipat mo sa pinakahuli, Satan. O ganyan din yan. So walang pagkakaiba. Ang mga tao kasing bumuo nito, no, nagpauso nito or nagpa-approve nito upang iganap na ano tawag niyan, basta yan na yan. Ito yung mga tao no na kinokontrol ni Satanas, pinasawakan ni Satanas upang i-implement ang itong mga araw na ito, araw ng laman, araw ng puso, araw ng laman. Yung mga taong gumagawa nito, yung mga taong hindi talaga nakakaalam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Araw ng mga puso, hindi nyo ba alam na sinabi ng kasulatan, ang puso ang pinakasinungaling sa lahat. Ang Panginoon mismo nagsasabi niyan. So paano na lang kung kanyan ang susundin nyo, yan. Sinusunod nyo ang immoralidad, lust, at ang taong namumuhay sa makalaman ay hahantong talaga sa kamatayan. Yan ang patutunguhan. Kaya mag-ingat kayo sa mga celebration na gawa dito sa mundong ito. Every time na nakipagkaibigan kayo sa mga mundong ito dahil sa mga celebration o mga gawa-gawa ng mga mundong ito, you are against God. Ang Diyos ay nagiging mong kaaway. Gaya nito mga Christmas tree. Yung mga star-star na yan. Nakasulat yan sa Acts. Diyos-Diyosan na si Mulok. Star of Mulok. Ripan.
Di ba? Nakasulat yan lahat. Nakasulat yan lahat dito sa Biblia. Kung ano nga ang binagbawal ng Panginoon dito sa kasulatan, ginawa ng bawat tao. So sa daling salita ng mga ganito, ang bawat tao sumusuway sa Diyos. At walang taong sumusuway sa Diyos na makakarating talaga or makapagmana sa kanyang kaharian. Isipin nyo, isang araw lang. Pero lahat ng mga tao, halos lahat ng mga tao unmarried. Unmarried. Mga unmarried, yung mga hindi kasado, mga kabataan, sexual immorality and adultery ang nagagawa ng bawat tao sa dahil lamang sa isang araw na ito. Kung yung mag-celebrate, hindi ako, huwag niyo sana akong ang sa akin lang, ini-explain ko lang kung ano yung nakakabuti sa bawat tao. Kasi itong mga bagay na ito, sa tingin ko talaga, hindi ito nakakabuti sa bawat tao. It's better for you to celebrate with God, hindi sa mundong ito. Do not celebrate with the world. Kasi ang mundong ito, alipin ni Satanas. Every time na you celebrate with the world, you are with Satan and you are against God. Yan ang lagi niyong tatandaan. Sinabi yan dito sa kasulatan na ang bawat tao na makipagkaibigan sa mundong ito, nagiging kaaway ng Panginoon. Kasi nga, hindi niya kayang sundin ang kalooban ng Panginoon. Kasi nga, mas gugustuhin pa niya ang mga makamundong bagay. Lalo itong pinapaigting ng mga entertainers, pinopromote ng mga entertainers, singer, artista. Itong mga taong ito, wala ito. They are distraction. Yung mga taong yan, they are distraction. They are, yan sila, mga pain yan, Satanas. Do not be deceived. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng araw ng celebration. Sa likod nitong lahat ng ito, demon of lust. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.